Takot ba sila o gigil na gigil ba sila kay Congresswoman-elect Laila De Lima ng party list Mamamayang Liberal? Kasi alam niyo bakit? Itong kampo ng mga Duterte supporters, mula nung sabihin ng Court of Appeals na dapat ayusin ng RTC Muntinlupa yung kaso ni Laila De Lima, aba ngayon ang kanilang pinapalabas, babalik daw sa kulungan, makukulong daw ulit itong si De Lima. Masyadong mabilis ang kanilang sapantaha na malayo dun sa desisyon ng RTC judge at saka dun sa order ng Court of Appeals. Ang gusto ng Court of Appeals, reviewin lang kasi yung ibang testigo ay parang pakinggan yung ibang testigo. Hindi lang yung dating testigong bumaligtad. Abaya ngayon ang sinasabi lang makukulong. Unang-una, hindi po sinabi ng Court of Appeals na dapat ay ibalik or dapat ikulong si Duterte. Si Duterte? Si Laila De Lima. Na yan ang gusto lagi ng mga Duterte. Dahil sila masyadong napikon kay De Lima nung ito'y nag-iimbestiga doon sa human rights violation na kinasasangkutan ng Duterte family o Duterte mismo, dating Pangulo, ngayon ay Mayor, kaya sila ay gumalaw noong panahon yun na ipinakulong ng 7 taon si De Lima. Ngayong nakalaya na at congresswoman na, tapos magiging prosecutor pa sa article of impeachment, yun siguro ang kinatatakot ng mga Duterte supporters. Alam nila magaling si De Lima. At pag ito ay sinalang na doon sa bilang prosecutor, taga-usig, doon sa mga kasong kinakaharap ni Sara Duterte, abay mabigat. Napakalaking tulong sa akin pong analysis at opinion ng pagpasok ni Congressman Jokno at ni Congresswoman De Lima doon sa prosecution panel. Yun ang kinatatakot nila. Gusto ng mga Duterte supporters hindi masama sa panel ng prosecution. Ang problema ay pinili na, inendorse na, sinabi na ni Speaker Romualdez na kasama na itong dalawang ito. So kaya kanilang pinapalabas sa kanilang interpretation na nililinlang ang kanilang mga followers ay si De Lima ay muling makukulong. Actually, ang kanilang namang binubudol at nililinlang sa mga balita yung ding kanilang mga kasamahan. Ang Marcos supporters, Marcos loyalists, piklawan-dilawan, silent majority, naniniwala sa rule of law, hindi naniniwala sa pinagsasasabi ng grupo ng mga DDS. Kasi isa sa mga abogado pa naman nagsasalitang baka daw mabalik ulit, babalik daw sa kulungan, mananagot na raw ulit si De Lima, ay si Salpanelo. Ay abogado yun eh. Bakit iba yung kanya sinasabi kaysa sa sinasabi ng Court of Appeals sa akin tingin? So inuulit ko, kayo-kayo lang ang nagbubudulan, kayo-kayo lang ang nagbubulahan dyan. Ang matitino na nakakaintindi ng kaso ito ay hindi ganong kadali na maibalik sa kulungan kasi may mga appeal pa yan, may mga motion for consideration, pwedeng umabot pa ng Korte Suprema. Ay ang impeachment next month na eh. Ang trial next month na eh. Ang trial aabot ng 20 Congress, pasok na dyan si De Lima at Jokno. O di ba? Yan ang ayaw lang nilang aminin na dahilan kung bakit sila nanggigigil at gustong ipakulong ulit si De Lima. Ang kampo ni De Lima, si De Lima mismo at ang kanyang mga abogado, hindi na babahala dyan sa Court of Appeals order na yan. Lilinawin lang nila yan. Liliwanagin lang nila yan. Ayun po yun. So, kayo, kung naniniwala kayo sa sinasabi nila na obvious naman sila ay sobrang takot at gigil kay De Lima, ay kawawa kayo. Pero sa tamang proseso, hindi yan ikinababahala ng kampo ni De Lima, lalo na ngayon na siya ay Congresswoman-elect at nakapokus na doon sa trial kung ano man ang i-assign sa kanya ng Kongreso tungkol doon sa 7 article of impeachment against Sara Duterte ang kailang pinagtutunan ng pansin. Wala na silang magagawa dyan. Malapit na ang opening ng impeachment against Sara. Yun po yung kanilang kinatatakutan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo.
Samantala sa iba nating issue, eto na. Panay ang paliwanag ng COMELEC, patuloy na pinaninindigan na maayos ang bilangan, maayos ang eleksyon. Etong 12 naunang mga senatorial candidate na nasa top 12, sila na nga po yung mga bagong senador. Ngayon ang tanong, sila'y senador na? Sila ba'y titingin sa ebidensya o magpapagamit sa isang pangalan? Ang sabi ni Senate President Escudero, ay dapat alamin ng mga senator judge ang lahat ng issue, dokumento, ebidensya at kung ano man. Hindi ho magiging circus daw ho yung trial na ito. Magiging seryoso ang mga senador. Kasi alam ng Senate President na ang taong bayan ay naghahabang, taong bayan ay magmomonitor, ang taong bayan ay makakapagdesisyon at manghuhusga rin kung merong bias ng senator judge. Ang tinitiyak ngayon ni Escudero at sana yun ang mangyari, parehas na kanilang ibibigay ang tamang oras at pagkakataon sa prosecution panel at sa defense counsel tungkol sa 7 article of impeachment, graft and corruption, pagmumura at saka yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House ni Sara Inday Duterte at yung malaking perang di umano'y nakadeposito sa mga bangko at iba pa. Ayun, diba? Kaya abangan talaga, no ha? Ganun pa man ang isang magandang balita mula daw parking lot ng Senado hanggang sa opisina, hanggang sa mga opisina ng senador, judge, prosecution at defense, naka-ready na. Pati yung buong session hall ng Senado. Oras na lang kung anong oras magsisimula at anong oras matatapos, araw-araw kung kinakailangan, yan ho ang kanilang babalangkasin. Yung rule of impeachment, yung rule tungkol sa impeachment, yan lang ho ang aayusin pa. Pero yung paghahanda ng magkabilang panig, lalo na ang prosecution, lalo na po ang Senado, ay ready na sa GSIS building sa may Pasay City. Open daw po na makinig, pero kailangan tahimik ang mga observer or mamamayan sa gallery ng impeachment court or trial. Pero siyempre, mahigpit ang seguridad, mahigpit na ipagbabawal ang maingay, mahigpit na ipagbabawal ang kampihan, magiging nag-o-obserba lang ho ang sibilyan, hindi pwedeng makialam. Kaya maswerte yung mauna at makakapanood ng live. Pero tayo, hindi natin ambisyon ng live pa yan, mamamonitor at makikita natin. Conforme sa tagal ng trial, mali mo, bigla tayong mapasyal din doon. Di ba? Iba rin. Dahil kasi sa mga nakaraang mga impeachment, nakarating ako ng Senado. Iba talaga ang usapan pagka-impeachment na. Abangan ninyo, abangan natin. Okay? Yung nagsasaya, dahil si De Lima ay may problema, ay baka nagkakamali kayo. O baka dala lang ng takot dahil alam nilang mahihirapan sila kay De Lima at joke, no? Ganon ba yun? Please like and share, subscribe and follow sa aking mga channel.